Maganda. Ayan, so, praise God. Muli nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Para sa Lord. Hallelujah. Alam niyo po, isa po sa magandang mangyayari sa isang kapulungan o iglesia ay yung meron pong umuusbong, ang iglesia po ay nakakapag-produce ng isang manggagawa ng Panginoon. Ayan. So, hindi po yun take pride ng isang church o ng pastor. Kundi, ito po ay nagpapatunay na kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, nangyayari ang kanyang kalooban. Amen po. Pwede ko bang hingin ng atensyon ng bawat isa? Ayan. So, tawag doon, tayo ay magalak kasi sabi nga, since 2018 kami dumating dito, may purpose ang Lord kung bakit kami nilagay doon sa Poblacion 2 na makilala namin una ang nanay Tinay. Then eventually, nakilala namin si Ate Ruth. Ayan. At ayun ay pasimula ng Panginoon na sa pagtayo niya ng gawain dito sa FCC San Jose, ay siya yung tatawag ng mga magiging lingkod. Amen po. So, tayo po ay nagkagalak dahil sa kabutihan at biyaya ng Lord, ang Lord po ay naging tapat po sa pagtawag na kay Ate Ruth. Amen po. So, ngayon po ay si Ate Ruth ay nakagraduate na po sa Biren School of Ministry. Ayan, ito po ay 1-year program. Pero sabi nga hindi yan tungkol sa kung natapos mo ay 4 years o 1 year lang. Ito ay tungkol kung ano ang gagawin mo pagkatapos mo. Amen. Kasi marami nagtapos ng 4 years. Hindi natin alam kung anong dahilan nila, pero hindi naman din sila nagpatuloy sa pagpapastor. But then, siguro naging leader sila sa church. Pero isa sa encouragement ko kay Ate Ruth ay ngayong natapos mo ang BNN, pagpatuloy mo. Yan. Sabi, paano niya pagpapatuloy? So, mag-a-apply siya ngayon ng lisensya. Ayan. At isa po yun sa magiging simula yun po na si Ate Ruth po ang magiging associate pastor dito sa FCC San Jose. Okay po? So, once na kumuha na po siya ng lisensya at mag-exam, at siya po ay siyempre papasayan. Ayan. Siya po ang tatalaga natin na associate pastor. Amen po ba? Ibig sabihin, siya po ay magiging katuwan ni Pastor dito sa atin sa gawain sa FCC San Jose. Hindi po siya karibal ni Pastor. Yan, hindi po siya katunggalin ni Pastor, kundi katuwang. Amen po ba? Ayan. So, sabi nga kung paano sinusuportahan niyo si Pastor, sa panahon na sa Ate Ruth ay natutunan sa posisyon na yun, ay tayo ay suportahan din natin siya. Amen po ba? Ayan. So, praise God. At alam ko, excited si Ate Ruth. Kasi tapos na yung 1 year. Excited siya kasi hanggang huling hininga na yung susunod. Hindi na 1 year lang. No, tuloy-tuloy na yan. Hindi natin alam kung marami pwedeng mangyari sa FCC San Jose na kung ang Lord ay tawag doon, tayo ay destined na mag-church plan. No? Ay sa Ate Ruth ang tatalaga natin doon, syempre. O kung iba pang plano ang Panginoon. Amen po ba? Pero ano ba na mangyari kung kapatuloy ang bawat isa sa atin? Amen po ba? At alam ko, isa sa prayer namin ni Ate, tuloy natin yan. Ayan. Ay sa church na tinalaga ng Lord ko sa San Jose ay maging producer tayo. Yan. Ano nga ba? Producer, Rax? Tayo maging producer ng mga pastor. Amen. Ayan po. Ibig sabihin, nagsimula ngayon kay Ate Ruth, ang isa sa prayer natin ay mas marami pa. Amen po ba? Gusto niyo ba yun? Amen. Sige, tingnan mo nga yung katabi mo. Wala katabi? Wala kang katabi, ikaw na yun. Ayan. Ayan, pero lagi na po natin tatandaan, ito lang po yung lagi sinasabi. Once God called you, it's not about you. It's all about God.
Kasi the moment na tinignan mo yan na para sa'yo, hindi ka tatagal. The moment na tinignan mo yan na dahil sa'yo, hindi ka tatagal. Pero kapag naisip mo at napagtanto mo na ito ay para sa Panginoon, tatagal ka. Amen po ba? Amen po. Sige, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magbabasa ng salita ng Lord. Sige, Kuya Ivan, nilagay ko yan actually sa ating PowerPoint. Tayo po ay magpapatuloy sa aklat po ng 1 Peter, chapter 5 na po tayo. Malapit na natin matapos ang 1 Peter. At ang babasahin po natin ay chapter 5, verse 5 to 6. Sige po. Sige po. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elder. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po. Sa aming pag-aaralan ngayon, you are the perfect example. Kapag sinabi, Lord God, about humility, wala na, Lord God, makakalagpas sa ginawa mong pagpapakumbaba. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, kumilos ka sa iyong dakilang kaparaanan at ikaw ang mag-usap sa buhay ng bawat isa. Sa iyong buhay na salita, ito ang magdulot ng pagbabago sa aming mga puso, sa aming isipan. Kung paano kami, Lord God, mamumuhay na may pagpapakumbaba sa aming kapwa at patungo sa iyo. Pagpalain niyo po ang iyong abang lingkod at patuloy, Lord God, magmuna ka sa aming kalangitan. Sa iyo ang papulit parangal, ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. So, ang pamagat natin, ayan, ano nga ba pamagat natin? Ayan, so basahin natin, 1, 2, 3. Keep it low. Ayan, parang kanta lang yan, keep it low. Ayan. So, clothe with humility. So, sabi nga, no, sa Lord, ano kaya papamagat ko? So, may naalala ko. Actually, natatawa ako kasi may naalala akong kanta. Yung low, 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 low. Ano yan? So, sabi ko, kasi sabi ko, ano nga pa pag sinabi pagpapakumbaba? Sabihin, papababa na. So, sabi ko, ayos sila. Pero hindi na sabihin low, low, low. Sabi ko na lang, keep it low. Ayan. So, napakahalaga yan. Sabi nga, no, ang theme ng ating pag-aaralan ngayon ay yung word na God honors the humble and opposes the proud. So ang goal nito ay may encourage tayo mga mananampalataya na mamuhay tayo na meron yung mark of humility. Yung makikita na may buhay tayo na may pagpapakumbaba towards others and before God. Amen po ba? Sabi nga po, bilang mga mananampalataya, napakahalaga na makakitaan tayo ng pagpapakumbaba. Amen. Ng humbleness. Kasi ito ay patunay na tayo ay mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi nga po sa mundo na nag-i-encourage ngayon ng pinopromote yung sarili, sa mundo na nag-i-encourage na to always protect your image or sinasabi niya always climb higher, dito ngayon sa ating nabasa, si Apostle Peter, nag-o-offer siya ng tinatawag na counter-cultural command. Yan. Pag sinabing counter-cultural, ibig sabihin, ito ay kaiba doon sa itinuturo ng kultura ngayon. Di ba nga po, ang kultura ngayon, nagtuturo talaga ng self-love. Amen? Nagtuturo ngayon na kailangan lagi makita na ikaw ay lamang sa iba. Laging pinapakita ngayon kung ano yung mga achievements mo ay kailangan dunyawagayway mo. Amen. Ganun ang mundong ginagalawan natin ngayon. Lagi na lang sinasabi na magaling ako. Lagi ngayon pinapakita na mahusay ako. Amen po ba? Pero ngayon, pinapakita sa atin ngayon ang salita ng Lord na pagdating sa Panginoon, hindi niya tinitingnan kung anong narating mo. Hindi niya tinitingnan kung anong na-achieve mo. Ang gusto makita ng Lord sa'yo, kung ano man ang narating at anong meron ka ngayon, paano ka nagpapakumbaba. Amen po ba? Ayan. So, Apostle Peter exhorts us to embrace humility.
Pag sinabing embrace, talagang yakapin. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na kapag nasa iyo, hindi mo kailangan bitawan. Hindi kailangan mawala sa iyo. Amen po. Sabi nga po, minsan kapag sinabing humble, nagpapakita ito minsan sa iba na sa tingin nila, ikaw ay weak. Ikaw ay mahina. Pero alam niyo po ba, when you humble yourselves, ito ay nagpapakita ng strength under God's mighty hand. Ibig sabihin, nagpapakita ito ng lakas dahil alam mo na sa pagpapakumbaba mo, ikaw ay nagpapasakop sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Amen po ba? Ayan. So, pag-aralan po natin, yan, kung ano nga ba yung mga parts na makikita natin dito sa ating binasa. Sige kaya, Ivan, pakilagay ulit dun sa verse. Yan. Sabi nga po dyan, mabasahin ko muna bago tayo magpatuloy. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elder. So, ayan, pinapakita dyan, unang binigyan ng command ay yung mga kabataan o yung mga mas bata. Kasi po, isa po minsan sa problema, no? Lalo na po ngayon, minsan ang mga mas bata, aminin na natin, mas magagaling naman talaga sila kaysa sa mga nakakatanda. Kaso nga lang, ang nangyayari, dahil alam na mas magaling sila, nagkakaroon sila ng pride. Minsan, sa politika na lang, sabihin natin, kaya minsan ang mga ibang kabataan, gigil na gigil sa posisyon, kasi ang tinitingnan nila, sila na dapat ang nakaupo doon. At yung matanda na nakikita nila ay parang sa kanila ay dapat na tugihin. Pero, makakalimutan nila that there's a timing. Merong timing. Amen po ba? Kaya ngayon dito, pinangalalahanan ni Apostle Peter ang mga nakababata. Hindi naman usually mga mga kabataan, pero yung mga mas nakakabata. But then, pagtapos niyan, bigla niyong binanggit yung anong word? All of you. Pag sinabing all of you, lahat na yan. Bata, matanda, mas bata, o mas mga nakakatanda. So, ibig sabihin talagang in-address na ngayon ni Apostle Peter ang lahat. Asan sinabi niya, clothe yourselves with humility. Kanino daw? Toward one another. Alam niyo kasi sa Diyos, kahit anong pagmamalaki mo, wala. Amen po ba? Kahit anong pagmamalaki mo sa harapan ng Diyos, tatawanan ka lang ng Diyos. Kasi hindi naman may insecure ng Diyos sa'yo. Sa tingin niyo ba may insecure ng Diyos? Pag sinabi mo, Lord, mas guwapo ko sa'yo. Hindi. Tawanan ka lang ng Diyos. Kaya ngayon si Apostle Peter, sinabi na ngayon, toward one another. Kasi, kung paano ka, kung paano mo hinaharap ang isang tao, kung ikaw ay nagpapakumbaba o nagmamataas, nagkakaroon ng impact. Tao sa tao ang usapan. Amen po ba? Kaya nga sabi na toward one another. Bakit daw? Because God opposes the proud but shows favor to the humble. Sabi sa ibang version, God opposes the proud but gives grace to the humble. So humble yourselves therefore before God under God's mighty hand that He may lift you up. Kailan daw? In due time. Yan. Sa tamang panahon. Yan. Sabihin nyo nga po, tamang panahon. Yan. So, pasok po tayo ngayon sa ating pag-aaralan. Himay-himayin po natin. Ang unang bagay po natin nasa ating point number 1 ay ano po? Humility in community. We belong to the community. Naniniwala kayo? Amen. Parang ayaw nyo ah. Pag gusto nyo Tagalog, tayo ay nabibilang sa isang komunidad. Amen. Yan, tayo ay nabibilang sa isang komunidad kasi ikaw ay hindi nag-iisa lamang. Meron kang pamilya? May pamilya ka ba? Meron ka bang kapitbahay? Amen. May mga leaders ka ba? Nabilang ka ba sa church? Sa local church? Nabilang ka ba sa isang barangay? Yan. So, it means you belong in a community. Kaya naman, kailangan meron kayong tinatawag na humility in community. Sige po. Sabi nga po, no, sinasabi ni Apostle Peter dito that
sa kanyang pagsabi na, clothe yourselves. Ibig sabihin, humility is a command. Sabihin nyo nga po, humility is a command. And it is not a suggestion. Si Apostle Peter, hindi niya sinasuggest na siguro pwede niyo namang isuot, pwede naman kayong magpa-kumbaba. Hindi siya sabing gano'n, kundi sinabi niya, kayo ay magpakumbaba. Amen? So he says, clothe yourselves. This means it is a deliberate and daily action. Pag deliberate talagang kailangan mong gustuhin. Kahit ayaw mo, kailangan mong ipatupad sa sarili mo. Kailan? Araw-araw. Amen. Amen po ba? Amen. Sige Kuya Ivan. Nilagay ko na lahat dyan Sabi nga no, just like putting on clothes, humility is something we must choose to wear. Wear. Every day, where are you? Ayan. Humility, where are you? Diba? Ayan we must choose to wear every day. Ibig sabihin daw, ang pagpapakumbaba ay isang bagay na kailangan mong pinipili. Ano daw po? Pinipili na isuot araw-araw. Ano niyo po ba yun? Kasi ang hirap Lalo na kapag may nakabangga ka, may umaaway sa'yo, alam niyo ba, papasok din yung humility binabangga ko rito Hindi ka ito nakapagtapos ng pag-aaral Ngayabang, ano? Tapos may babangga sa'yo, bago lang to sa church Ako, simula nung SOS, nandito na ako Ikaw, last week ka lang Diba? Meron laging bubulong sa'yo, kapatid, na, wala yan sa'yo, kaya nabahanan mo. Laging ganun, kapatid. Ang kalaban, lagi yan, tuturuan ka niya mataas. Lagi yan, tuturuan niya na mas magaling ka dyan. Pero, pagdating sa Diyos, lagi niyang ituturo sa atin, makumbaba. Kaya nga po, whether you are young or old, sinong young? Taas kamay? Young. Young? Young hearts. Mapataas ako Sino ba yung young? Ay, walang bata dito. Ayan. Sino ang old? Taas kamay? Ayan. Sabi whether you are young or old, leader or follower, humility is for everyone. Amen. Kahit si Pastor, hindi porket pastor ako nagpamataas ako sa inyo. Na parang si pastor di nagkakasala. Na pag si pastor lang ang masusunod. Hindi. Hindi ganun. Amen po ba? Sabi nga sige Ate Romilly. Alam ko nalagay ko yun The next, nandiyan Sabi nga po dito, merong example. The word cloth, pag tinignan doon sa Greek word to, ito yung katulad doon sa ginawa ni Jesus Christ. Alam niyo po yung gabi na sila ay magkakasama yung bago siya hulihin. Yung hinugasan niya yung paa ng mga disipulo. Yan. Di ba ang ginawa niya yung towel? Nilagay niya rito niya. Ayan. Bakit? Kasi nagpapakita na siya ay nagpapakumbaba. Kasi habang suot niya, ayun din yung ipang pupuna siya sa paa ng mga alagad. Amen po ba? So, sabi nga kung paano ito dinemonstrate ng ating Panginoon, siya mismo, how much more tayo? Amen. Amen po? Ang napakaganda lagi sa ating Panginoong Hesus, bago niya iutos, ginagawa niya. Nagawa niya. Amen po ba? Kaya kahapon pagdating namin dun sa ministers meeting, sabi nung ni Pastor Joseph, sabi niya, pag ikaw, pastor, pati yung boses ginagaya ikaw, pastor, wag kang mag-uutos na ikaw ay hindi mo unang ginawa. Sabi niya gano'n. O kung ikaw leader, kasi discipleship yung sinasabi niya about discipleship. Na wag kang mag-demand sa followers mo ng isang bagay na hindi mo ginagawa. Amen po ba? Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus, napakagaling niya talaga. Kasi bago niya iutos sa atin, siya muna ang
gumawa. Amen. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Saka pa. Napakagaling ng ating head. Amen po ba? Amen. Sabi nga sa pinag-aaralan sa SOD, tayo ang katawan, sino ang ulo? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya alam ng Lord kapag may pinapagawa niya sa atin. Kapag may pinapagawa siya sa atin, bakit? Kasi siya na ang unang gumawa. Amen. So, next. Kaya nga kapag sinabing humility, sige kaya ate, pakilabas na lahat. It means, ano daw po? 1, 2, 3. Number 1, listening more than we speak. Alam niyo ba ang tao mapagpakumbaba? Hindi ko naman sinasabi nila lahat. Kasi may maingay sa atin eh. Hindi naman sabihin siya ay mapapagmalaki. Yan, ano? You learn how to listen. Amen po ba? Pero sabi nga nila eh, kapag meron daw na isang lata, eh lagi magandang example, lata na puno ng barya, kapag inalog mo, maingay ba? Parang, ganun lang. Pero kapag ang isang lata, 8 piso lang, pag inalog mo, maingay. Amen po ba? Hindi porket, minsan ganun kasi, kung sino pa yung wala, alam nyo na yun, yung pa yung mas maingay. Amen? Pero doon mo din makikita sa kung sino yung maalam. Sila yung tahimik. Pero hindi to dito ngayon pinag-uusapan kung sino yung maalam kung sino hindi. Ang sinasabi ngayon dito, kung sino yung mapagpakumbaba, kailangan marunong makinig. Bago mag-sala. Amen po ba? Kaya nga, it's about listening more than we speak. Okay, pangalawa, serving without needing recognition. Mga kapatid, kahapon, sinare ni Kuya Lance. Yan, na-share ni Kuya Lance yung about sa mga, may mga tumatayo, baka kasi nagpapasikat. Ayan. Si Kuya Lance, mahirap magpasikat to, tangkad na eh. Mahirap kitang-kita lang agad. Pero, nabanggit din ni Kuya Lance na dumarating naman talaga minsan sa time na sa mga bago, lalo na dito sa music team, ako aminado ko nung bago rin ako, na napaka-aware ko sa kung anong sasabihin ng tao. Yun, baka nang kamali ito. Ayan. O kaya minsan dati hindi ako magiging hipokrito, pero nung bago ako sa music team, inisip ko rin yun na, ano kaya sabihin? Sana may magsabi sa akin, ang galing mo naman. Yan, simula nung sumali ka, nag-iba yung tugtugan. Alam niyo anong nangyari, may lumapit sa akin. Pwede ba hinaan mo pag nagka-drums ka? Yung inaantay ko sabihin, hindi yun nangyari. Gusto pala ako pababain. Kasi maingay. Kasi merong pride. Tutulugin ka ng Lord. Amen? So, sabi nga kapag nag-serve ka talaga sa Lord, huwag ka na mag-expect ng recognition. Oo, may nangyayari, may time, may recognition, pero mas madalas, wala. Sa totoo lang, mas madalas, wala. Pero, huwag ka mag-alala. Kasi yung pinaglilingkuran mo, kita lahat. Ginagawa mo. At ano ba ang ginagawa mo para sa Kanya? Merong nag-aantay na reward. Amen po ba? Kaya kapatid, huwag kang huminto. Yan, kahit na walang pumapansin. Huwag kang huminto kahit na walang makaka-recognize. Huwag ka rin magtampo kapag hindi ka na-appreciate. Pero, ang Lord, ang bahala sa iyo. Huwag ka rin magmataas kung na-appreciate ka. Huwag ka rin magmataas kung parang mas marami kang nagagawa. Amen po ba? Kasi ang katotohanan, natitingnan pa rin ng Lord kung paano mo ito ginagamit para sa Kanya. Amen po ba? Alam niyo po yung word natin ngayon, napakabigat. Kasi talagang i-deal tayo ng Lord dito lahat. Dahil kailangang laging maayos ang puso. Sabi niyo nga po, maayos ang puso. Maayos ang puso. Gusto ng Lord, laging nakalay ng puso natin, laging nakakalibrate ayon sa kagustuhan niya. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon na let's humble ourselves. Magkaroon tayo ng humility. And pangatlo, ano daw yun?
Valuing others above ourselves. Lagi mo, hindi naman ito yung binababa mo yung sarili mo. Amen? Hindi naman ito ibig sabihin na tawag doon, mas lamang siya sa akin, mas magaling siya sa akin, na yun lagi isipin mo, hindi. Ang sinasabi yan, lagi mong gusto na unahin ang iba. Amen po ba? Alam ko dito sa FCC San Jose, praise God, tayo ay hinubog ng Lord na magkaroon ng puso na ganito. Na we think of others more kaysa sa sarili natin. Kaya nga pagkainan na, yan natin makikita. No? Na yung mga nanay, minsan, mauubos na yung pagkain, mauubusan na sila. Pero, sige pa rin. Kahit matira sa kanila, sabaw na lang. Huwag kanin, baka magalit sila eh. Kasi kanin is lang. Pag uubusan ng kanin mga nanay, baka ma-high blood. So, sabi nga, no, ganun din. Na sa paghuhugas, kung sinong magkahugas niya, wala naman, sino mga naghuhugas dito, kung ginataas kamay niya, wala naman siguro naghuhugas niya, ako na naman. Siya ano, hindi naghuhugas. Wala, sa tingin ko walang ganun. Lahat na naguunahan niya, pupunta dyan. Lord, para sa ito eh. Yes. Pagwawalis, pagmamap. Amen po ba? Amen. Yung pag-alis ng upuan. Alam niyo yung lahat ng yan, sabi nga ni Kuya Lance kahapon, minsan daw ang mga tao tinitingnan nila na pag ikaw daw pastor, ito yung special na ginagawa. Tapos pero pag ikaw daw yung nagwawalis lang dyan, tingin lang sa'yo, wala lang. Sa tao yun. Pero sa Lord, parehas lang. Amen po ba? Amen. Kaya ano man ang ginagawa mo, sabi sa salita ng Lord, do it for the Lord. Amen po ba? Amen. Kaya alam ko, binubog ng Lord tayo. At I pray, alam ko na kaya ito binigay ng Lord yung word na ito ngayon kasi gusto ng Lord na natili tayo sa ganun kalagayan. Let's humble ourselves. Amen po ba? Amen. Kaya wala ritong issue ang paglilingkod. Amen. Amen po ba? Walang matampuhin dito. Wala. Lagi ako nauutusan. Wala na. Para na akong hapon. Ano ka? Utusan. Kaya hindi na ako hapon. Wala na. Wala na rito. Ayan. So sabi nga, may nilagay ako dyan. Basahin natin. 1, 2, 3. Pride leads to division. Humility leads unity. Amen po ba? Amen. Gusto nyo na example? Ayan. Hindi ako kasayaw. Sample lang. Di ba kapag naglalagay ng hollow blocks, sino dito yung nakasubok ng mag-construction? Si Maris lang siguro sa bahay. Di ba, pag ikaw ay naglalagay ng hollow blocks, galing ba taas? Galing taas? Ka nagsisimula o sa baba? Sa baba? Sa taas. Di ba? Kapag naglalagay ka sa baba, yan. Dahan-dahan, di ba? Tapos mataas ng mataas. Ibig sabihin talagang kailangan sa baba eh. Pag nag-build ka, pababa, baba, pataas. Amen po ba? Ibig sabihin, pag nagsimula ka sa baba, talagang tataas. Pero simulan mo yung hollow block, ilaglag mo muna taas kasi mamataas ka. Ano mangyayari sa binubuo mo? Wasak. Kaya sinabi niyan, pride leads to division. At lahat gusto magmataas, lahat gusto foreman, walang mabubuo. Walang gusto maging labor, walang gusto taga-halo, walang gusto taga-bistay. Amen po ba? Lahat, foreman, hindi ako ano ako eh? Pastor ako eh. Ba't mo ko pag-haluin ng simento? Pastor ako eh, ba't ako maghuhugas dyan? Ay, kargadit ko lang ng biryan. Tapos, pagwawalisin mo ako. Ayan. Walang mangyayari sa atin. Amen po ba? Pero alam nyo, kapag nagpapakumbaba, pagpasok pa lang dito, alam na kung saan pupunta eh. Kukuha ng walis, kukuha na ng pagkain, kukuha ng pamunas. Amen po ba? Kaya, kung napapasin nyo minsan, kung sino man dito yung minsan inuutusan ko, na, huwag mo muna unahin yan, ayun muna. Kasi gusto ko magkaroon ng tamang
pamamaraan. Amen po ba? Kasi sabi nga daw, lahat tayo dapat makita sa atin na we are all servants of God. Ha? Walang tanong sa atin dito. Siguro sa kapugian lang, may lamang si Lance. Yeah. Pero sa height pala, sa height. Pero lahat tayo pantay-pantay. Pero sa paglilingkod, lagi mo titingnan ang iba na mapaglingkod. Amen po ba? Sabi nga, part 1 pa lang, pwede na tayo matapos eh. Pero tuloy ko. Yan, number 2. So, sa number 2, sabi ito, God stands toward pride and humility. Ano nga ba ang nararamdaman ng Diyos? No? Ano nga ba ang ginagawa ng Diyos kapag merong pride at merong humility? Sabi nito, ano daw? God opposes the proud but gives grace to the humble. Sabi na, this is not just a moral encouragement, pero tumutukoy dito sa spiritual reality. Sige kuya? So, basahin natin ito. Gusto ko basahin niyo. 1, 2, 3, go! God. God. Pride? Nasa pride. 1, 2, 3, go! Pride puts us in opposition to God Himself. Pride doesn't just make our life harder. It puts us on the wrong side of God. Ano ibig sabihin? Kapag meron kang pride, ibig sabihin, kinakalaban mo ang Diyos. Opposition nga eh. Pag sinabing opposition, di ba, hindi ka kakampi. Lahat kinakalaban mo. Amen po ba? Kaya nga sabi ko kanina eh, may laban ba tayo sa Diyos? Wala tayong laban sa Diyos. So why should we oppose God if we know that we can beat God? Amen po ba? So sabi niya, no, pride will make your life harder. Sa totoo lang, akala mo minsan nakakaangat ka sa iba kapag mayabang ka? Hindi. Ginagawa mo lang komplikado ang buhay mo. Pinapahirap mo lang ang buhay mo. Sa totoo lang, it puts you on the wrong side of God. Mapupunta ka doon sa side na kung saan hindi mo kakampi ang Diyos. Amen? At mahirap kalaban ang Diyos. Kaya nga sinabi yan, God opposes the proud. Ano daw yun? God opposes the proud. But then, He gives grace to the humble. Sige Kuya Ivan. Sabi nito naman, humility positions us to receive grace. Sino dito yung gusto ng grace ng Lord? Yeah. Hallelujah! Ang sarap tumanggap ng biyaya sa Panginoon. And grace is what we need most. Especially when life is hard, when life is confusing, or seems unfair. Sa lahat ng bagay na yan. Kaya mga kapatid, ito lang. Pinaalala sa atin ng Holy Spirit, alam ko. Gustong iparinig ng Lord sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, tingin ko lahat dito. Yan. Kapag tayo ay dumadaan sa suffering, kapag tayo ay dumadaan sa trials, sa difficulties, please, direkta sasabihin ko sa inyo ngayon, kapag nag-pray kayo, huwag nyo sasabihin sa Lord, Lord, nagtapat naman ako. Lord, naglingkod naman ako. Sabihin mo lang, Lord, alam ko mabuti ka. At you are in control. Amen po ba? Bigla na lang eh. Ngayon umaga, ngayon habang nagkasalita ako, biglang inano sa akin ng Lord, sabihin ko, na kapag tumadaan tayo dyan when life is hard, confusing, or seems unfair, when you pray, you will not receive grace. Kapag nag-pray ka na, Lord, naglingkod naman ako. Lord, nagtapat naman ako sa iyo. Lord, ganyan, hindi ka makatanggap ng grace. Bakit? Kasi nagmamataas yung sa harapan ng Lord. Sa totoo lang. Ibig sabihin kasi nun, sinusumbat mo sa Diyos kung ano ang ginawa mo. Kapatid, delikado yun. Baka pag dumaan nyo sa apoy, sunog lahat. Sabi nyo nga po, sayang. Huwag po masayang. Amen po ba? Hallelujah. Humility positions us to receive grace. Ibig sabihin, talaga magpakumbaba ka. Kung dumadaan ka ngayon sa anumang sitwasyon ng buhay,
still, makapababa ka sa harapan ng Lord. Amen po ba? Huwag mong ibida sa Lord kung ano ginawa mo. Kasi nagawa mo yan dahil sa Kanya pa rin. Siya nagbigay sa'yo ng lakas, siya nagbigay sa'yo ng kakayanan, siya nagbigay sa'yo ng resources. Amen po ba? So huwag mong ibalik sa Lord. Huwag mong isumbat sa Lord. Sabi nga dyan, grace is God's empowering presence, His favor, His strength, when we are weak. So, ibig sabihin talaga, ang grace ng Lord, ito yung kailangan natin para tayo ay muling lumakas. Sino rito yung kailangan ng kalakasan sa bawat araw? Amen! Grabe ba naman sa hinaharap natin sa buhay? We always need God's empowering presence. Amen? Ang favor, pag sinabing favor, grabe yan. Ibig sabihin yan, may ginagawa ang Lord na hindi naman tayo nararapat. Pero ibibigay sa'yo ng Panginoon. Alam niyo po, Ate Ruth, share ko lang ha. Kung si Ate Ruth, papunta siya ng Rojas. Ang pera ni Ate Ruth, ilan na anak? 700. Tumataginting na 700 pesos. At alam niyo, tatawid siya ng dagat. Aeroplano pala siya nun. Lilipad siya. At alam niyo po ba, sasabihin ko sa inyo, 700, walang nararating? Ilang araw ka doon, anak? 4 days? 4 days. Pero alam ko sa Ate Ruth, yung 700 niya, nabawasan man sa pangkain niya. Pero simula nung dumating siya, hanggang sa pag-alis nila, sa Ate Ruth, baby. Sana all. Bakit baby? Kasi sabi niya kanina, may nanay na, may tatay pa, may ninong pa, may mga ate pa. Ano yung sabihin? Ginamit ang Lord yung mga kabats niya para pakainin sa atin. At hindi na kailangang gumastos pa. Amen po ba? At take note, meron pang sumabit. Si iPhone. Sumabit pa. Alam niyo po ba, tawag doon, favor yun. Favor tawag doon. Kasi, wala kang kaya-kayanan eh. Amen po ba, 700 saan makakarating? Amen po ba? Pero ang favor ng Lord, ginamit ng Lord ang mga kaklase para si Ate Ruth makakain ng masarap. Amen po ba? Hindi magutom. Yes. Tinignan niyo po yung chan ni Ate Ruth kanina, o medyo maliit o malaki. Pero straight pa rin ang buhok. Kasi alam ko, nung nakita ni Ate Ruth yung 700 sa wallet niya, napapray yan. Lord, sabi ni Tia, dami gutom, Gcash! Parang hindi naman siguro si Ruth tumigap sa effort na Gcash! Napapray yan siya, Lord, ikaw lang ang bahala. Amen po ba? Kaya naman, naranasan niya ang favor mo. Amen. So, pakumbaga tayo. Makakatanggap tayo ng grace ng Lord. Sige kuya, kaya Ivan, meron pa ba akong nilagay dyan? Sige, number 3 na tayo. Sabi nito, humility before God. Sige kuya, nilagay ko na lahat dyan. So, dito naman ngayon, Peter turns our attention upward. Ayan. Pag sinabing upward, ito ay patungkol na sa harapan ng ating Diyos. Sabi nga kanina, no, tawag doon tayo ay mag-humble towards others. Amen po ba? Kasi sabi nga, no, merong impact. Pero ngayon naman dito, ngayon, let us humble ourselves before God. Bakit? Ito naman ngayon kasi merong impact sa atin. Amen po ba? So sabi lang, Peter turns our attention upward. Sabi na, humble yourselves under saan daw? The mighty hand of God. So pag sinabi na humble yourselves under the mighty hand of God, matindi yan. Mga kapatid, matindi po yan. Sabi nga po, that praise mighty hand, tumutukoy din yan tukol doon sa nangyari sa Old Testament. Kung paano ang kamay ng Diyos ang nagligtas sa Israelita, sa mga Israelita. Amen po ba? Amen. Alam niyo po ba yung pagkakatawag doon, pagkagiging slave nila sa Egypt? Kung sa mga Ehipto lang
siguro hanggang maubos na yung mga Ehipto doon eh. Hindi sila makakawala. Kasi matindi ang slavery na ginagawa sa kanila. Kaya kailangan kumilos ang Diyos. Sabi niya, no? Kung paano niya diniliver ang Israel sa kamay ng mga Egyptian. Kung paano niyang nilabas. Amen po ba? Ilang salot ang dumaan? 10. Sino nakatanda? Ilang salot? 10. Alam niyo po yung 10 salot na yun, kakaiba yun. Hindi yun natural. Ang Diyos lang ang kayang gumawa nun. Amen po ba? Kaya naman, ano pa yung mga sumunod na tagpo? Nahati ang dagat. Ayan. Sino makakagawa nun? Ang Diyos lang. Ganoon ka makapangyarihan ng kamay ng Diyos. Sabi din sa mga judges, kung paano gumamit ang Lord ng mga judge. Si Samson, ito, may trivia, ewan ko sana maano sa quiz niyo. Ang huling judge ng Israel ay si Samuel. Yan. Si Samuel. Kasi pagtapos ni Samuel ay mga hari na. Okay? So, marami mga naging judge. Sino nakakilala kay Samson? So, pinakamalakas na judge yan siya. Ayan. Sino pa yung isa? Nakalimutan ko yung pangalan. Basta yun. Marami naging judge. Ayaw ka lang, baka tumagal ka kaisip ko eh. Baka may maligap at tama. Yan. So sabi nga dyan, kung paano ang Diyos ay nagliligtas. Pero ano nga ba yung kailangan gawin lang ng Israelita? Lagi sinasabi sa kanila ng Diyos, sila ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Ayan. Sige. So, God's hands delivered Israel, no? God's hand delivered o niligtas ang mga Israelita, ginamit ang mga judge, at ganoon din sa atin. So, ano nga ba yung ibig sabihin dito na let us humble ourselves under God's mighty hand? Sige. Number 1, basahin natin. 1, 2, 3. Surrendering our plans to His will. Yan. Lagi pong ganun. Na, sinunod may mga plano. Ayan. May aeroplano. Wala. Ayan. Pero lagi na sabihin, Lord, this is my plan, but still, let your will be done. Amen po ba? Next. Trusting is in His timing instead of forcing outcomes. Ano yan? Magtiwala ka sa timing ng Lord kaysa pilitin mo na maabot mo. Alam niyo po ba yung sino dito yung mahilig sa putas? Amen. Di ba mahirap yung hinog sa pilit? Right. Hindi masarap. Hindi masarap. Ano masarap yung hinog sa puno? Amen po ba? So, ganun kasarap kapag hinog mula sa Panginoon kaysa yung pinili. Amen po ba? At pangatlo, ano daw? Accepting that He is God and we are not. Amen. 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 Gusto niyo ba paliwanag ko pa? Okay na. Self-explanation naman siya eh. Amen po ba? Kasi sasabihin niyo naman, yung mga ba naman ito? Hindi matangkad pero mahaba ang salita. Pero alam ko, kahit mahaba si Pastor magsalita, makikinig pa rin kayo. Amen. Yan. So sabi yan, dalawa pa ba na? Peter invites us not just to be humble. Hindi na tayo na-invite ni Peter na mag-humble. Pero let us humble under God's mighty hand. To trust in His control and in His ways. Bakit daw? Kasi sa dulo, ano to? Sinasabi, let Him be the one to lift you up. Amen. Hayaan mo ang Diyos ang magpagulod sa iyo. Hayaan mo ang Diyos ang magtaas sa iyo. Amen. Amen po ba? Amen. Laging ganito yan. Kung sino ang nagmamataas, ang siyang bababa. Kung sino nagpapakumbaba, ang siyang magtataas. Kapatid, totoo ang salita ng Diyos. Amen. Totoo ang salita ng Diyos. Marami na tayong kilala. Mamaya, may na tayong mga example. May nilagay ako mga example. Gusto niyo ba makita? Amen. Pagtapos ng isa pang puntos. Kasi meron pa tayong last. Yan. Sige ito ya. Ito na yung huli.
Sige na, Ana. Sige, ate, wag mo kaya. Ang pang-apat po natin ay yung tinatawag na the promise. Ayan. Ang Lord laging may promise. Yes. Pero masarap kasi tinutupad niya. Yes. Ayan. Pero ito, parang ayaw tumupad. Ayaw lumipad eh. Hindi na talaga. Ayan. So the promise, sinabi nito, so that He may exalt you at the proper time. Ayan. Ano daw po? So that He may exalt you at the proper time. Sabi nga po, no, God doesn't leave the humble in the dust. Ang Lord, kapag ikaw ay nagpapakumbaba, syempre, ikaw ay nasa baba. Ibig sabihin, hindi nga kailangan ng Lord na nandiyan na. Sige kuya. He sees them. Ibig sabihin ng Diyos, nakikita ka. Nakikita ng Lord kung paano ka nagpapakumbaba at kung paano ang puso mo ay nagpapakumbaba sa harapan niya. Anong ibig sabihin? He will lift you up in due time. May tamang panahon lang. Huwag ka na magmadali, kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, may tamang panahon. Mag-anal. May tamang panahon. Sabi nga, this is a promise, not a maybe. Kasi di ba, pag sinabi maybe, baka hindi. Pag sinabi ng Lord na promise, gagawin niya. Totoo. If you humble yourself before God, God will exalt you. Gusto niyo ba yan? Amen. Yan. So sige, may dilagay pa ako dyan. But note the timing, ano daw? At the proper time. Not necessarily your time, but always the right time. Tinatawag na God's time. Mas masarap yung God's timing. Mas masarap yung hinog sa puno kaysa hinog sa pilit. Kaya nga mahilip pa akong nilagay dyan, kuya Ivan, hindi ko alam kung nalagay na. Ayun. Pero tandaan natin, exaltation here doesn't necessarily mean fame or success. Amin po ba? Baka may iba nag-isip dito. Doon. Gusto ko makilala sa buong mundo. Ayan. Mag-aantay po ako. Hindi naman sabihin ng fame or success. Pwede meron, pero hindi sa lahat. Amen po ba? So it means God will lift you up. Ano yun? He will honor your faithfulness, restore what's broken, and give meaning to your suffering. Ibig sabihin, ganyan mag-lift ang ating Lord. Ibig sabihin, kung ano man yung mga bagay na nabibigatan ka, He will lighten it up for you. Amen po ba? In God's time. Ayan ang pangako ng Diyos, panghawakan natin, at gagawin yan ng ating Diyos. Amen po ba? So, bago tayo magtapos, ano muna tayo ng mga example sa Bible. Unang example, yung mga nagmalaki. May dalawa akong example sa nagmalaki. Una, si Herod Agrippa I. Si Herod Agrippa, sige, kaya isa pa, yan. Sinabi niya sa Acts 12:23, sinabi niya, kasi yung mga tao, pinuri siya. Nung pinuri siya, sinabi niya ngayon, kinilim niya yung glory. Sabi niya, pagkakalim niya sa glory, sinabi dito sa verse 23, immediately, because Herod did not give praise to God, ano daw yun? An angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. Sabi, no? Sabi, this refers to Herod Agrippa I, the grandson of Herod the Great. In Acts 12, he had just delivered a public speech. Yan, a public speech siya. And the crowd shouted that his voice was the voice of God. So, yung boses mo ay boses ng Diyos. Ngayon, not a man. In-accept niya yun. Sabi niya, because he accepted this divine praise, instead of giving glory to God, he was judged instantly. Amen po ba? Mahirap magmalaki sa harapan ng Diyos. Next, meron pa. Dalawang hari ito eh. Pangalawa si King Nebuchadnezzar. Mahaba-haba ito. Diyan muna na. Basahin natin sa Daniel 4 verse 33. Sabi niya nito,
Is not this great Babylon I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty? Nantindi na salita ni Nebuchadnezzar, ano? Even as the words were on his lips, a voice came from heaven. This is what, pagtapos siya magmalaki, ito yung ngayon ang salita galing sa heaven. This is what is decreed for you, King Nebuchadnezzar. Your royal authority has been taken from you. You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox. 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone he wishes. Sige kaya, meron pa? Immediately, what had been said about Nebuchadnezzar was fulfilled. He was driven away from people and ano daw? Ate grass like the ox. His body was drenched with the dew of heaven until his hair grew like the feathers of an eagle. Nakita na kayo ng agila? Grabe, no? Yung buhok niya, naging katulad ng feather ng agila, ganun kalago. Ano na yung tsura kaya niya talaga? And his taste like the claws of a bird. Galit na galit ako pag mga anak ko hindi nag-nail cutter. Pero pagdating dito, yung kuko ni Nebuchadnezzar parang yung sa kulong ng bird. Hindi nag-iba ang itsura niya, kapatid. Hindi siya yung mga katulad yung mga nababalo na naglalakad dyan na nangingitim taong braso. Hindi, mas matindi pa doon. As in talagang mukha siyang taong gubat. At sabi nga din, kumain siya ng grass. Sabi nga din, Nebuchadnezzar's pride led him to take credit for his kingdom's greatness. God humbled him dramatically, making him live like an animal until he acknowledged God's sovereignty. This is one of the Bible's strongest warnings against pride. Gusto niyo ba po magpanakit sa harapan ng Diyos? Meron pa nga meron pa, hinahanap ko actually habang nag-research ako, pero meron pa. Alam niyo ba yung gumawa ng Titanic? Hindi ko nakaluwa yung pangalan, para nila, pero sinabi niya, unsinkable. Sinabi niya rin na hindi kayang panutugin ng Diyos. Ano nangyari sa Titanic? Tapos meron pa yan si Marilyn Monroe, sinabi niya rin hindi na kailangan ng Diyos. Then, pagkasabi niya parang ilang ano lang, matay siya. Alam mo, kaya mo rin nakalimutan ka. Tapos meron pa tayong grupo na sinabihan ata ng lola o nanay, aalis sila, na mag-pray kayo, nasamahan kayo ng Diyos. Magbiro daw sila na puno na kami, sama pa kami ng Diyos. Dito siya sa apartment, sa likod. Alam niyo daw, nung na-accident yung kotse, ang hindi nasirang part, yung doon sa likod. So sinabi nila na, ano ba daw, no? Meron daw nakalagay. Hindi nabasag. Hindi nabasag. Kasi doon nilalagay si Lord. Walang mangyayari kapag nang mataas ka sa Lord. Amen po ba? So, punta naman tayo ngayon doon sa mga nagpakumbaba. Ayan. Examples of people who humbled before God. Una, si King David. Bakit ba na? Sino nakakalala ng istorya ni King David? Saan ba siya nagkasala? Sa kay Bathsheba. Ayan. Nagkasala siya kay Lord. Sa pamamagitan kay Bathsheba. Kasi, may gera, umuwi siya, naglakad-lakad siya sa kanyang palasyo, at tumingin siya sa baba. Merong naliligo. Ayan. Swimming pool daw. Swimming pool. Ayan, naliligo. Pakita niya na, pinatawag niya pa. Amen. So, nung pinatawag niya, may nangyari sa kanilang buntis. Ngayon, ang ginawa niya una, pinauwi niya yung asawa, si Bathsheba. Ang utos ni David, umuwi ka sa iyong asawa. Yan. Diba, magkaroon ka ng time sa asawa mo. Etong si Uriah, tawag doon, loyal niya sa hari. Sasabi niya na hindi niya kayang matulog katabi ang asawa niya na alam niyang may nasa gera ang kanyang mga kasama. Kaya si Uriah natulog doon sa labas ng kastilyo. So, pangalawang kasalanan ni David, sabi niya, mahuhuli siya Kaya ang ginawa niya ngayon, itong asawa ni Bathsheba, nilagay niya sa front line ng gera. Alam niyo po, pag ikaw front line ng gera, alam na, ikaw yung trial. Sabihin trial ako mamatay ka. So, namatay. Amen? So, akala ni David, okay na lahat, patay na si Uriah.
nabuntis. So, okay na. Nasawa niya na ngayon si Bathsheba. Pumunta ngayon si Prophet Nathan. So, basahin natin. Sabi dito, sinabi doon, si Prophet Nathan, pumunta siya, mahal na hari! Ayan, meron po akong sangguni sa inyo. Meron pong istorya sasabihin. Meron isang mayaman na lahat nasa kanya na. Ayan. Lahat, sabihin na natin lahat nasa kanya na. Pero meron isang mahirap na may isa lang siyang inaalagaan na hayop. Pero nung makita pa ito ng mayaman, kinuha pa sa kanya. Ano po ang dapat gawin doon sa mayaman na tao ngayon? Sabi ng King David, dapat siyang mamatay. Dapat siyang parusahan. Biglang sinabi ni Prophet Nathan, ikaw po yung tao na yun. Kung si Haring David nagmalaki, sino ka para sabihan ako ng ganyan? Hindi mo alam kung anong posisyon mo, ako ay hari. Para bantaan ako na ako yung dapat mamatay. Pero hindi. Ang sinabi ni David, I have sinned against the Lord. Wow. Sino kaya dito sa atin yung nalapitan ka namin sa tinama ka? Galit ka pa. Kasi alam mo, mali ka. Sino dito yung tinama ka na nagtampo ka pa? Gaya natin si David. Inamin niya na lang. Alam Lord, aminin mo na lang. Sabi mo katabi mo, aminin mo na lang kasi sabi niya, I have sinned against the Lord. Alam niyo po kung anong response agad ng Lord sa pamamagitan ng Prophet Nathan? May prophet pa ito, prophet ako ng prophet. Prophet Nathan, the Lord has taken away your sin. You are not going to. Amen po ba? Pero palakpakan natin ng Lord. Pagpakubaba ka na sa harapan ng Lord, patatawarin ka. Pagpakubaba ka na sa harapan ng Lord, nililisin ka na sa lahat ng kasalanan. Amen po ba? Pangalawang example, people of Nineveh. Di ba sila rin? Jonah tayo ng Jonah, eh, no? Sabi doon, si Jonah, alam niyo ba kung ba't ayaw pumunta ni Jonah sa Nineveh? Hindi naman sa matigas ulo niya. Ayaw niyang maligtas sa mga taga-Nineveh. Sa totoo lang. Kasi, ang mga tao sa Nineveh, sa karaalan, matindi sila magpahirap sa mga nakakalaban nila. Napaka-brutal nila. Kumbaga, sila talaga yung uri ng tao na ayaw natin. Na ayaw mo. Kaya ayaw din ni Jonah. Eh, ang mensahe sa kanya ng Diyos, sumasabay din si Jeremiah, ang mensahe sa kanya ng Diyos, pumunta siya doon para ipamalita ang mabuting balita na dapat sila mag-repent para sila tumanggap ng kapatawaran. Amen? Kaya ngayon, itong si Jonah, iwas ng iwas. Kaya, hindi siya makaiwas kasi kahit saan siya pumunta, kailangan marinig ng mga taga-Nineveh ang mensahe ng Diyos. Amen po ba? Kaya po may pinapagawa sa iyo ang Diyos, sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang tumakas. Hindi ka makakatakas. Amen? So, nung nakarating na siya doon, sa gusto niya, minensahe na ang pinasasabi ng Lord. At alam niyo po ano nangyari? Ang mga tao sa Nineveh, magpakumbaba sila lahat. At sila ay pinatawad ng Diyos. At yung sinasabing parusa sa kanila, hindi lang ginawad ng Diyos. Amen po ba? Basta nagpakumbaba ka, ang Lord, patatawarin ka. Amen po ba? Ang parusa na para sa iyo, hindi na igagawad ng Diyos. Basta tayo ay marunong magpakumbaba. Next pa natin example. Maraming example. Pinakalas na tao. Yan, tao na. Yan, si Apostle Peter. Yan. Sino rito yung maraming pagkakamali na gawa laban sa Lord? Amen! Hindi po pagpapakumbaba na umiwas ka sa Panginoon. Hindi po pagpapakumbaba na umalis ka sa church. Hindi po pagpapakumbaba na hindi ka na magpatuloy sa Lord. Amen po ba? Actually po namataas yun. Pero ito sa Apostle Peter, kung paano 3 beses niya pinagkanawa ang Diyos. Na, 3 beses hindi siya tinanong actually ng Panginoong Jesus. Alam niyo yung 3 beses na yun, yung sinabing
Peter, do you love me? Sino nakakaalala na? Yes. Feed my lamb. Peter, do you love me? Ayan, take care of my lamb. Peter, do you love me? Ayan. Sabi ng girl sa pangatlong beses, sabi yan, feed my, tawag din yung mga tupa. So, tatlong beses din inassure ng Lord kay Peter na actually, na siya ay restored na. Na siya ay restored na. Dahil nagpakumbaba siya sa harapan ng Diyos, nagpakumbaba siya tinanggap niya ang kanyang pagkakamali, ang Lord, ni-restore siya. Yung word ko na feed my lamb, take care of my sheep, alam niyo po, ayun ay word of affirmation na si Peter ay na-restore na. Ibig sabihin, si Peter ay naayos na sa harapan ng Diyos. Amen po ba? At ang pinakahuli, at ang ating sabi nga ay perfect example. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At kahit alas 12 na ngayon, gusto kong basahin sa inyo yung sinasabi dito na example ng Lord. Jeremiah. Babasahin ko po ha. Okay lang po ba sa inyo? Actually, ang word nga dito, imitating Christ's humility. Grabe, no? Let us imitate Christ's humility. Sabi rito, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ito po yung sinasabi, who, being in very nature of God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing. Ano daw po? He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance of as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Grabe po ang pakumbaba ating Panginoon. Kaya po ito yung sinasabi ngayon that God will lift up those who humble before Him. Therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Nakuha po ba natin yung mensahe? Tapat ang Diyos sa sinasabi niya na kung sino man ang magpakumbaba sa harapan niya, in due time ay iaangat niya. At isa po sa nagpakita sa atin ng buhay na magpapakumbaba, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. At sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, nakita natin kung paano siya itinaas ng Diyos. Kapatid, wala pong ibang daan ang mga nasa baba kundi pataas. Ulitin ko, makinig po tayong lahat. Walang ibang daan ang mga nasa baba kundi pataas. Pero walang ibang daan ang mga nagpapataas kundi pababa. Amen po ba? God opposes the proud but gives grace to the humble. Ang gusto ng Lord, tayo ay matutong magpakumbaba sa harapan niya at mabuhay tayo na magpapakumbaba toward one another. Magantay tayo sa panahon natin, huwag natin madaliin. Magantay tayo at manatili magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen po ba?
Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tanong na ulit sa ating panalangin.